I will give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiats, welcome back sa ating treasure marker analysis. At sa mga bago pa lamang ngayon nakabisita, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated sa mga uploads. At mayroon na pagagandang marker dito na pinadala sa atin. Bago natin to i-analyze, shout out muna tayo. Shout out tayo kina Dennis Salon Dagit. Shout out kay Intensity, kay Edelburga Kayanong, Remilito Katamura, Glenn Mario. Shout out kay Joselito Kahadi, kay Hyacinth Ocfimia, Arcadio Angkon, Jan Marcalanda. Shout out din kay Gary, kay Dennis Mortino, Elvin Famaran, Desiderio Lamsin, kay Intensity, Cirilo Chaom, Tating Nali, Mansalay, Golden Nature, Edgar Lagarto, Edgar Cuervo, kay Roger Banyares Jr., Robert Cabunilas, shout out kay PCO, Himintisa, user NB3, Joseph Foliante, Rodel Cardona Obligado, and lastly shout out kina Danny Flores, Roy Buenafe, kay user TV, Bukidnon Treasure Hunters, Rico Mausisa at kay Juntox, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay, ito yung mga signs at mga marker na nakita ni Katiats sa kanyang site. Napaka-legit nito. Ito pa yung isa. Ito ay isang magandang marker for treasure. Meron siyang check at isang teardrop. Okay, atin to balikan mamaya. Ito merong kung ano man to, kung ganyan yan or heart. Napakagandang sign yan. At itong isa, itong nauna, ay lalong mas maganda ito. Kompleto ito, may distansya, merong code ng gold. Kaya wala na tayong masabi, ito'y legit marker for treasures. Kaya nga lang kulang itong picture kasi ito merong mga dots dito, baka 3 yan o 4. Kaya very partial lang ang ating pag-analyze, pero kahit ganyan ay merong maidagdag sa inyong sariling analysis ang ating mga interpretations of signs dito sa ating decoding. Okay, umpisahan natin to. Ano bang nakita natin dito? Letrang Z. Tingnan nga natin kung Z ba talaga to. Oh, parang G nga siya. Tapos ito'y simbolo ng tunnel. Ito yung item niya. Yan, so merong tunnel, merong digging spot dyan ng ginto. Ito yung G, of course gold yan. Ngayon merong binigay siya na plus sign or 10 sa kanji codes. Yan ay 10. So hindi natin tiyak kung 10 feet. Convert nyo lang ito sa meters. So 10 feet, 10 feet is equals to 1 meter mahigit yan. Sabihin natin 1.2. Kasi ang 9 is 1 meter. So 10 yan. So 1 meter mahigit. Yan. Distance yan. And then punta tayo sa meters or yards. Halos magkapareho lang yung meter at yards. Kaya meter na lang. So 10 metro. So ito yung dalawang distansya ng inyong digging spot. 1 to 10 meters. Ang unang hukay ay 1, pangalawang hukay ay 10 meters distance. Ngayon, saan ba papunta tayo niyan? Yan na ngayon ang problema. Kasi nga po, baliktad yung kanilang mga signs na binibigay sa atin. Ngayon, una nito ay punta muna tayo sa front. Meron dalawang possibilities ng puntahan. So punta muna tayo sa front. Ito yung pangkaraniwan.
na analysis dyan. Treasure in front. So dito tayo. Hukay muna tayo sa 1 meter sa front. So dito yan. Maliit lang yung aking dot dyan. Pero sa totoo, sa real ay gawin yung 1.5 meters ang opening ng inyong mga hukay. Lakihan nyo kung kaya 2 meters. So yan ang una. Ngayon kung walang makitang magandang sign sa ilalim ng lupa sa test dig na 2 meters, kapag walang mga man-made object ay tigil na at punta tayo sa 10 meters distance sa front. Ito kasi ang pagkakamali ng ibang treasure hunter kasi hindi sila tumitigil sa paghukay. Kahit walang nakitang sign sa 2 meters deep, hukay pa rin hanggang 10 meters. Kaya nangyari, tumama sa bedrock. At kahit walang sign ng bedrock, binubutas pa rin. Kaya wala talaga. Mas maganda kapag walang makitang man-made object sa 2 meters distance. Like that 2 meters deep. Kapag walang makitang man-made, katulad ng botelya, basag na bute, basag na plato, basag na jar. Kapag walang mga ganyan, tigil na. Of course, walang sign. Walang bato. Bato na may marka. Yung bato na may marka, hindi yung bato na bato lang. Kapag walang ganyan, concrete evidence, lipat tayo sa pangalawang distansya or pangatlo. Yan lang ang style. Kaya tad-tad talaga sa hukay ang mga treasure site. Kasi hindi pwedeng isang digging spot lang ang diretsuhin mo hanggang 10 meters. Kung wala kang makuha, iiyakan yan sa kahulihan. Okay, so ito yan. Okay. Una, 1 to 1.2 meters. Pangalawang hukay is 10 meters. Okay, yan yung harapan na direksyon. Ngayon, punta tayo sa dito na tayo sa tinuturo niya talaga. Ito, papunta yan dito sa east. Okay, so east. Hukay tayo kaagad. Ito yung ground. Hukay tayo sa 1 meter or 1.5 or 1.2. Lakihan nyo lang para may sama yung 1.5 meters. Ayan, at kapag wala, punta tayo sa medyo malayo, that is 10 meters distance at test dig din doon. At meron din sikreto ang Hapon. Minsan, katulad yung D, ginagamit nila ang number ng D sa alphabet. Example, A, B, C, D. So, 4. Yan, ginagamit din. So, 4 meters. Minsan, ang mga D, yung may letra na D. Ito namang G, tingnan nga natin kung anong numero nito. A, B, C, D, E, F, G. 7. So, pasok siya sa formula na 357. Kaya kung wala dito sa dalawa, wala dito sa 1.5, wala sa 10, hukayin natin ang 7 meters. Yan ang value ng Z sa numero niya. So, ito 7 meters. So, all in all, merong 3 test dig. Okay, balikan natin ang teardrop. Ito. Napakaganda rin ito kasi big boulder marker siya. Kaya pwede siya yung pinaka-center or central marker. Ngayon meron kasing guhit dito, hindi natin yan tiyak. At dito parang may letter C na ganyan, may dot. Or diamond ba yan? Ito yung classic ito na marker ang teardrop. Yan ang tulo, bali ng tubig. So, kung tutulo ang tubig, pababa talaga yan. Katulad nito. Yan, droplets. Dito talaga yan mahuhulog.
Pero ang hapon ay minsan nilalayo nila kahit ganyan na sign. Kaya una puntahan natin dito ay harapan. So dito tayo sa harapan. Umpisa tayo sa malapit kasi tulo siya ng tubig or teardrop. Kaya diyan siya mahuhulog mismo sa harapan niya lang. Kaya dito pinakaunang test dig sa harapan. Huwag yung under kasi mahuhulog yung bato. So sa harapan lang, mga 1 meter distance. Pangalawa ay kunin natin ang pinaka common na distance ng treasure is 5 meters. Okay, yan ang 1 pole sa Japanese measurement. Isang stick, 1 pole. Ginagamit nila yung stick sa pagsukat ng distansya instead na mga ruler or tape. Stick lang, kaya 1 pole is 5 meters. Okay, so pangalawa ay 5 meters sa harapan. Okay, ngayon magugulo kasi ito, nagugulo kasi merong itong linya kasi dito, pwedeng indicator yan. Kaya tingnan nyo, kung man-made yan na linya, indicator yan na dito pupunta sa west. So ang distansya, ganun pa rin, 1 to 5 meters ang test dig nyo sa west. Kung yan ay man-made na line. Ngayon kung hindi yan man-made na line, so pabayaan nyo na yan. Ngayon, ito na ang sundan natin, itong check. Ang check kasi yan ay treasure sign yan. Ibig sabihin yan ay treasure under. So kung treasure under yan, dito na yan. Tatamaan na yan sa 1 meter. Ngayon, meron ding meaning ang check na yung mahabang linya niya ang pointer. So dito yan pupunta. Ngayon itong treasure inside the rock, ito na sign yang C. Pero kung yan ay hindi yan C, sabihin natin yan ay bilog, ganyan. So treasure inside. So hindi tayo tiyak kung ano yan kasi hindi natin nakikita. Kaya tingnan nyo na lang ito. Parang nagsasabi siya na there is a treasure under or treasure inside the rock. Inside the rock. Pero itong check nagsasabi na punta dito. Kaya punta tayo sa kanan. Punta tayo sa kanan dito. At test dig tayo sa ganun pa rin na mga distansya, 1 meter at 5 meters distance. Dalawang test dig. Okay, at kung merong makuhang magandang signs sa pagkukay nyo sa test dig, patuloy na kayo hanggang 7 meters deep sa pagkukay. Okay, good luck sa inyong mga kati at sa magpaalam na until our next video dito lamang sa ating channel. God bless.